Ilabas na po natin ang ating mga Biblia. Muli, magbubulay po tayo in series sa Aklat ni Juan, John the Beloved. Sa kabanatang 4 na po tayo for today. At ang pagbasa po natin at pagbubulay ay sa talatang 7 hanggang 16. Pangunahan ko po ang pagbasa sa Tagalog po muna. May segment title po ang ating text for today na Ang Diyos ay Pag-ibig. Talatang 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinapatotohan ng isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ito po ang mapagpalang salita ng ating Panginoon. Sa atin pong passage na binasa ay minsan pa for the third time nagtuturo si Apostle John ng tungkol sa pag-ibig. We all know, in the past nating pagbubulay ng kanyang salita, ay palagi po ito na sinasabi, mag-ibigan, ang Diyos ay pag-ibig, ang brotherly love, ang Christian love. Pero today, hindi naman sa parang nauubusan na ng topic si Apostle John, or siya ay parang repetitive o nagre-redundant sa kanyang pagtuturo, dahil we can observe that in our passage, ang subject na to about love ay pinepresent niya in a much deeper way, sa isang malalim na kapamaraanan, kung saan ang pag-ibig na mayroon ang mga mananampalataya ay patunay sa kanyang pagiging anak ng Diyos at ang kanyang pakikipisan, kanyang fellowship din naman sa Panginoon in the Spirit. So, 3 beses sa ating passage pa lang na si Apostol Juan ay nagbibigay ng encouragement about love, about loving one another, about Christian love, pag-ibig sa kapwa. Ito po yung pangalawa sa summary ng 10 Commandments in the New Testament time. Number 1, worship the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And the second one, love your neighbor as yourself. So it is about Christian love. So that's the topic that I'll be sharing with you today, halo sa atin pong teksto. Christian love, pag-ibig ng mga mananampalataya. So the question that I'll be raising with you today ay kung ano yung 3 na foundational facts na makaka-encourage sa mga Kristiyano in the time of John as well as in our time, in our midst today, about Christian love, about loving one another or loving our neighbor
as ourselves. Ang una na foundational fact na sana truly maging reminder sa atin, encouragement natin, is that God is love. This is what God is. Ito ang isang meron ng Diyos, katangian ng Diyos, ang attribute ng ating Panginoon. God is love. Because of verse 7 and 8, if I may read again, sabi dyan, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. God is love. Pero ang katotohanan ito, that God is love, hindi natin pwedeng baliktarin. That love is God. Because ang pag-ibig ng Diyos lamang ang may katangiang ganito, na ang kanyang pag-ibig ay banal. Whereas ang pag-ibig ng tao, ikaw ako, however devoted we are to the Lord, ay hindi maipapantay sa pag-ibig ng ating Panginoon. God's love is so holy. His love is so pure, unconditional. At ang kanyang kabanalan ay naipapahayag niya sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Ang tao, ang mag-asawa, ang magjowa, a lot of people, couple, partners in love, in life, in love, nagmamahalan, may pag-ibig sa bawat isa, ay magandang bagay. Pero hindi lahat ng nagmamahalan o may pagmamahal ay masasabi nating holy love. Ang pag-ibig lang ng Panginoon ang banal, because God is love. Marami pa nga na nagmamahalan, hindi naman talagang mahal nilang isa't isa. Pero pagmamahal na hindi nararapat, illicit. O kaya minsan, meron nga, ang minamahal niya ay pet, ang minamahal niya ay hobby, at ang kanyang minamahal ay kanyang minamahal ng higit sa ating Panginoon. Kaya that kind of love, those kinds of love, ay hindi natin masasabi na holy love. However pure, however strong, however acceptable, at kahangahang ang pag-ibig na yan comparing to the love of God. Kaya ang mga mananampalataya, supposedly merong tunay na pag-ibig sa kapwa, lalong-lalo na sa kapatid sa pananampalataya, ay nagkaroon ng pag-ibig nito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang pag-ibig na meron ka, kapatid, meron tayo, na exercise natin, na ipapadama natin, hindi lamang ito galing sa Diyos, kundi kaya natin ito angkin-angkin. Kaya natin ito na i-express, na ipapadama, lalong-lalo na sa pamamagitan ng ating mga gawa, ay bunsod ng kapangyarihan ng Diyos. Walang iba kundi ang Holy Spirit sa ating buhay. The love that we have in our hearts as people of God, galing sa Diyos, at kaya natin ito possessed at nagagamit, na ipapadama, na exercise, na ma-manifest, is because of the Lord Himself. Tayo po mga kapatid ay matatawag na mga ipinanganak ng kaharian ng Diyos, pinanganak ng langit, born of God, pinanganak ng Espiritu. Kaya nga, ang mga mananampalataya, we conclude, and some would say, I agree, because I experienced the love of God. It's because nung tayo ay manampalataya kay Kristo, nung tayo po ay nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya, napuspos tayo. Ang isang Kristiyano, ang isang unbeliever na nampalataya, ay napupuspos ng Espiritu ng Diyos. Tinatahanan siya ng Espiritu ng Panginoon. Kaya, ang isang tao na nampalataya sa Panginoon ay recipient
ng God's divine nature. Isang kalikasan na meron ng Diyos na sumasayo. Tingnan mo ang katabi mo. Although hindi natin obviously mapapansin ang katotohanan ito, pero ito ay katotohanan ng sinabi ng Diyos na ang lahat ng sumampalataya sa Panginoon ay nagiging templo ng Diyos. Are you with me? Nagiging tahanan ng Diyos. Tumatanggap ng Espiritu ng ating Panginoon. Nagiging kaisa. Nagdudwell ang Diyos sa kanyang katawan, sa kanyang buhay, sa kanyang puso. And so, natatransmit sa kanya, natanggap niya, at angkin niya ang isa sa mga katangian, kalikasan ng ating Panginoon, which is love. Since God is love, therefore, Christians ought to love one another. That is why nagagawa natin ito. Though some may admit, pwede nating aminin, minsan baka hindi natin na-exercise siya. Pero every Christian that has Christ ay may kalikasang galing sa Diyos at yan ay ang pagiging maibigin, mapagmahal. Kaya mga kapatid, tayo po na mga Kristiyano na naniniwala na hindi lang utos ng Diyos ang mahalin ng kapwa, lalo ng mga kapatiran, meron po tayo hindi lang pinoprofess, hindi lang minamanifest, hindi lamang po kiniklaim, kundi na ipapakita na na mga proof na tayo ay talagang may karanasan sa Panginoon, may personal encounter with God, may fellowship with God, that God is with us, that we are filled by His Spirit, that we are truly children of God, at meron tayong knowledge about that God na sa atin po ay unang umibig at nagligtas sa krus ng Kalbaryo. Kaya, isang questionable na sitwasyon para sa mga nagkiklaim ng pagiging totoong Kristiyano if hindi nagagawang ibigin ng kapwa, maging considerate, maging forgiving, maging loving, maging kind, maging encouraging, o makapag-extend ng anumang kakayanan, tulong o suporta, kung hindi man materially, financially, pero sa iba't iba na kapasidad, ability, o gift na meron siya galing sa Panginoon, ay nagiging parang salita lang siya at seemingly nagiging doubtful ang kanyang pagiging tunay na anak ng ating Panginoon. A lot of people may say may faith siya sa Panginoon. A lot of people could say, anak ako ng Diyos. In fact, member ako ng ganitong church. In fact, may ministry ako. In fact, eto mga ginagawa ko. At maraming masasabi about God. Pero maliban na ang tao na ito, mga ganitong tao, ay magkaroon ng personal na karanasan kay Lord. Yung kanyang nalalaman about God, about God's will, ay nananatiling knowledge lang siya. Intellectual knowledge lang siya. Kaya importante sa isang mananampalataya na hindi lang may knowledge about God, faith about God, kundi merong manifestation ng kanyang pagiging sonship, ng kanyang fellowship with God, ng kanyang knowledge, true knowledge about God, kung siya ay merong karanasan sa Panginoon. Naranasan niya ang Panginoon. Ipanganak na muli, born from above. So yan po yung una na encouragement ni John in our passage about loving one another. At yun ay, ang Diyos ay pag-ibig. Ang pangalawa po, sinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Another encouragement about people of God na dapat ay nagmamahalan, may pagmamahal sa kapwa, lalo na sa kapatid sa Panginoon. It's because God sent its Son
Basahin ko uli sa English para fair tayo. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son. Hinighlight ko po. Diyan po galing yun. Yung major point number 2 natin. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. So the greatest expression, mga kapatid, ng Diyos concerning His love sa tao, sa makasalanan, ay sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Sa pamamagitan ng Kanyang pagsusugo sa Kanyang kaisa-isang bugtong na anak na nag-alay ng Kanyang buhay, katawan, banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Ginawa niya ito sa panahon na ang tao ay walang kakayanan, walang ginawang mabuti, walang naging basihan ng Diyos para alayan ng kanyang buhay ang makasalanan. Sapagkat, gaya ng sabi ng Romans 5:8, sabi doon, God demonstrated His own love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. Ipinakita ng Diyos, pinahayag ng Diyos ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin, na nung tayo'y mga makasalanan pa, hindi pa tayo pinapanganak, o more than 2,000 years ago, may namatay na para sa ating mga kasalanan. And that is the Lord Jesus Christ. Siya ay naparito, nag-manifest, siya ay sinasabi sa ating pong passage na nag-alay ng buhay sa krus, na nangangahulugan ng ating Panginoong Kristo ay may pinagmulan. Meron siyang dating kalalagayan, and that is His deity, yung kanyang godly nature. Bago siya magkatawang tao, siya ay meron ng isang godly nature, kalikasan ng pagiging isang tunay na Diyos, bugtong na anak ng Diyos. At siya naparito para patunayan, para i-prove ng Ama ang kanyang dakilang pag-ibig, unconditional love sa makasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. The purpose of Jesus' sacrifice on the cross is to take away the sins of His people and to destroy the works of the devil. Ang diablo po, since the fall of man, ay meron pong naging direksyong ang lahat ng nilikha ng Panginoon ay kanyang mapagharian at madala sa kanyang huling hantungan, and that is hell, because of sin. Pero nung pumarito ang Panginoong Kristo, nagkatawang tao, nabayaran at nahugasan ang kasalanan ng mga pinili, tinawag, at itinakda ng ating Panginoon in His sovereign plan na iligtas sa pamagitan ng kanyang sakripisyo. At wasakin ang gawa ng diablo. Ano ba ang works of the devil sa buhay ng mga tao? Since then, until now, hanggang sa huling panahon, and that is, mawalan ng kapangyarihan ang kasalanan, ang diablo sa buhay ng mga makasalanang pinili ng Diyos, planong iligtas ng Diyos, at ang kanyang kasalanan ay mabayaran, at ang kasalanan ay wala ng kapangyarihang magbulid ng kaluluwa sa impyerno para sa mga kay Kristo sa Diyos ay mananampalataya. Kaya nga po mga kapatid, tayo naman nakaranas ng kaligtasang ito sa pamamagitan ng kapanganakang muli, pananampalataya kay Kristo, ay must be reminded at all times, not just today, patungkol sa kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Kasi kung hindi sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon, hindi natin siya mararanasan, hindi po natin siya makakasama in the Spirit. Hindi po natin siya makaka-fellowship in the Spirit. Hindi po natin siya magagawang kilalanin in every area ng ating buhay at all times sa pamamagitan ng pakikipisan ng kanyang Espiritu sa atin. So, we thank God
dahil sa kanyang sakripisyo sa krus, tayo po ay nagkaroon ng buhay. Hindi lamang isang bagong buhay, hindi lamang isang new nature, kundi ng buhay na walang hanggan, nahatid ng ating pananampalataya, pagpili ng Diyos sa atin, pagkakatawag ng Diyos sa atin, enabling na sa buhay na ito, hindi lang natin siya maranasan, kundi mapaglingkuran, mapaluguran. Si Kristo na naging kaisa-isang handog na katanggap-tanggap sa Ama ang nagbigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at sumira sa gawa ni Satanas para ang tao, ikaw at ako, ang mga mananampalataya, would-be believers in God's proper time, ay mapunta pa ng impyerno. Ang Diyos na mayroong kabanalan ay nagplano, nagsagawa ng isang desisyon, plano na isugo ang kanyang bugtong na anak sa pagpapatawad, ikalilinis ng kasalanan ng mga tao. At ito ay isang handog na ganap, lubos, sapat. Unlike a lot of offering, sacrifices, at mga kapamaraanan na meron ng tao in the past, in Bible times, until now, ito lang ang nag-iisa na handog, propitiation, kung saan ang Diyos sa kanyang holiness ay napayapa, na-appease, at ang kanyang required na kabayaran sa kasalanan ng tao ay nabayaran. At yan ay sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang bugtong na anak. Ang pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng tao. So, kung tayo po, malinaw na po sa atin mga kapatid, ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, it's but just possible and so natural na ang impulse natin, ang decision natin, o ang gawin natin ay magmahal, hindi lang sa Diyos, kundi sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, na tayo ay nagpa-practice ng Christian love dahil naranasan at nakatanggap tayo, first and foremost, ng pag-ibig mula sa ating Ama, sa ating Panginoon. So, isang pribilehiyo para sa atin na mga nakakilala na sa Panginoon, ang hindi lang magkaroon ng pag-ibig galing sa Panginoon, makapag-exercise ng pag-ibig, hindi lang sa Diyos, kundi sa ating kapwa. Isang pribilehiyo ang magawa nating magmahal, umibig sa Diyos at sa ating kapwa, lalo na sa mga hindi kaibig-ibig, man din sa ating kaaway, sa mga taong hindi tayo gusto, iniiwasan tayo, may sinasabing hindi maganda sa atin, mga taong nagda-doubt sa atin, walang tiwala sa atin, o kaya ay ang liit ng tingin sa atin dahil sa ating mga flaws o weaknesses, o kaya ay maling habit, sinful habit. Pero tayo po ay merong napakataas na pagkakatawag, pribilehiyo na maka-fellowship ang Panginoon habang buhay, at ito ay may kaakibat na responsibilidad. I-maintain ang ating fellowship with God, ang ating purity, meaning pag tayo nagkasala, may nagawang mali, immediately we confess it and turn from it and commit that we will go back to the basic and do the will of God, at nare-restore po tayo sa ating hindi lamang fellowship, kundi pagmamahal o pag-ibig sa ating Panginoon. And that is by way of obeying God's will continually, being responsible sa ating mga duty towards our God, and most of all, overcoming those hindrances para hindi natin magawang mag-exercise ng pag-ibig na tinanggap natin sa Diyos at dapat din nating maipadama sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. Alam niyo po, pinoportray ng ating nakaugalian na tradisyon, isa sa mga ordinansa ng Panginoon, ang pagpipira-piraso ng tinapay,
pag-inom sa saro na ginagawa natin monthly, every first Sunday of the month, kung saan itinagubilin, utos ng Panginoon na alalahanin natin siya sa ating pagpipira-piraso ng tinapay, sa ating pagkukumunyon, alalahanin ng kanyang kamatayan na naging napaka-significant para ang tao mapatawad sa kanyang pagkakasala, magkaroon ng fellowship with God, magkaroon ng kakayanang mag-exercise ng pag-ibig sa pamamagitan ng Holy Spirit na kanyang tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kamatayan ng ating Panginoon, mga kapatid, ay bunsod ng kanyang unconditional love, pure love sa tao. Hindi po dahil ang tao ay umiibig sa Diyos, kaya inalay ng Diyos ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Kundi, ang tao, ang Diyos, ang nagmamahal na una, ang Diyos ang nagmahal ng totoo sa tao, dahilan para ito'y patunayan niya sa pamamagitan ng sakripisyo, atonement sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, ang resulta nito para sa mga taong nanampalataya sa Diyos ay isang karanasan na hindi lamang sinasabi, hindi lamang iniisip, isang pananampalataya, pagmamahal na sa salita lang, sa sulat lang, sa isip lang, sa damdamin lang, kundi man din ay sa gawa. Ito ay karanasan na espiritual, sa isip, sa puso, sa damdamin. There are some people, ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, sa emosyon lang. Marami ang nagpupunta ng church, nagsisimba, nabibless sa kantahan, nabibless sa preaching, nabibless sa iba't ibang mga part ng program. Ang puso ay solemnly touched and blessed. Pero what is that experience kung paglabas, pag-uwi, pagdating ng Lunes, Martes, o the whole week, andun pa rin sa dating buhay. Andun pa rin sa mga gawaing makasanlibutan. At seldom maalala, manapamasunod ang kalooban ng Diyos. Every day, every area ng kanyang buhay. Kaya ang karanasan sa Panginoon, spiritual experience to the Lord, not just intellectually, kundi sa puso, hindi lang sa emosyon, hindi lang sa feelings, kundi sa mga pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Gaya ng love one another, Christian love, brotherly love, aside from pag-ibig sa Diyos, ay napaka-importante na patunay sa ating sonship and fellowship to our God. Ang pangatlo, the last but not the least, na encouragement ni John sa mga believers, such as you and me, concerning our love for one another, not just our love for God, is that God abides. Na ang Diyos ay nagdudwell, tumatahan sa puso, buhay, katawan ng mga mananampalataya. Because sa verse 12 to 16, I want to read again and again, mga kapatid, sa English naman ang salita ng Diyos. Sapagkat ang akin pong exposition, ang akin pong illustration, ang akin pong explanation, oo, mabuti, maganda. Pero walang hihigit when it comes to the Word of God. Kaya hindi po tayo magsasawang ito ay i-post, ito ay i-flash, ito ay basahin, ito ay bulayin because makapangyarihan ang salita ng Diyos compared sa ating mga reflection, sa ating mga explanation, sa ating illustration, even karanasan. That is why we must read and read again from the Word of God. That says, no one has ever seen God. Verse 12 hanggang 16 po ito. But if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. This is how we know that we live in Him and He in us. He has given us of His Spirit, and we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them, and they in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love.
Whoever lives in love, lives in God, and God in them. Pansinin niyo po yung mga hinighlight ko sa salita ng Diyos about this last major point po natin, that God dwells, resides, fills the life, the body of the believer, that God abides, nagre-remain ang Diyos sa buhay, katawan ng kanyang mga mananampalataya. Ayan po. God lives in us. Hinighlight ko po. We live in Him and He in us. This points to our faith and belief that God is with us, that God is inside of us, sa ating katawan, sa ating isip, sa ating puso, sa ating kaluluwa. By the Spirit of God. At sabi pa po dyan, God lives in them. Ayan. God in them. So, ang Diyos pala, mga kapatid, ay may grabbing desire. First and foremost, not just to share to His created beings, magmula kay Adan at kay Eva, hanggang sa mga tao na sa susunod na henerasyon palilitaw, for them to hear God's message, for them to know what God wants for them to know. Kundi, ang Diyos ay makapanahan sa kanila pong mga puso at buhay. Siya ay makapag-dwell by His Spirit sa puso, buhay, katawan ng kanyang mga nilikha. So God's desire is not just to tell through His words how God loves people, His created beings, but to live on them personally. In the Bible, mga kapatid, ang unang tao nilikha ng ating Panginoon, si Eva at Adan, ay nilayo ng Diyos na maka-fellowship niya, matahanan niya, by His Spirit. Magkasama sila hanggang wakas. Pero, di ba sinira yan ng kasalanan sa pamagitan ng panunukso ng serpent. Pero ang pag-ibig ng Diyos na natili sa kanyang mga nilikha, part ng kanyang sovereign plan, thrilling plan, ay ang siya ay hindi lamang makapag-reach out, matubos niyang tao sa kasalanan, kundi makasama niya ang tao. Kaya nga, maraming tao ang sinamahan ng Diyos in Bible times. Si Enoch, si Noah, si Abraham. Ang Diyos tumahan din sa tabernacle, sa temple. And these people, mga kapatid, ay nakiisa, nag-cooperate, nakipag-fellowship, tumalima sa ating Panginoon. So sila ay magkasama. Kaya maraming tao in the past, mga kapatid, especially in the Old Testament times, even in New Testament times, kung saan ang Diyos ay nagdudwell sa tabernacle, sa templo in the New Testament time, sila ay masayang-masaya na sa Israel, nagdudwell ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. At sila ay so blessed na nasa kanilang kalagitnaan ang presensya ng Diyos. Nandun sa most holy place ng tabernacle o ng templo at kanilang nararanasan ng Panginoon doon. Kaya nga, hindi nila magawa na pumasok kung saan nagdudwell ang Panginoon because of God's holiness. But they are blessed to have God in their midst, dwelling in their midst. Kaya lang, nawala ang glory na yan, di ba? Nag-depart ang glory ng Panginoon sa tabernacle, sa templo, even sa buhay nga ng mga taong sa Diyos ay nagrebelde. Pero bumalik naman because ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at sa kanyang pag-ibig sa tao. Ipinadama pa rin ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig at yan sa pamamagitan na ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang pagparito, yung kanyang pagkakatawang tao.
At nung si Kristo, mga kapatid, na alin ng kanyang buhay sa krus, to cut that story short, bumalik na siya sa Ama, pero sinugo niya ang banal na Espiritu Santo. That from then on, lahat ng kay Kristo sumasampalataya ay pinagkakalooban ni Kristo ng kanyang Espiritu. The Holy Spirit, the third person of the triune God. Kumakasi, nagdudwell, nag-a-abide si Kristo. Si Kristo yung nagre-remain sa kanyang mga pinili, sa mga nananampalataya sa kanya, such as you and me, sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. And the people of God in Bible times, in these modern times, in our lives, were and are walking with God. Really walking with God. In fellowship with God. Sabi sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Kaya nga tayo po, however complicated ang situation natin, kahit minsan parang nagrabyado tayo, kahit minsan parang hindi tayo nabibigyan ng pagpapahalaga, kahit minsan parang mas bless ang iba kaysa sa atin, naglilingkod naman tayo sa Panginoon. O kaya meron tayong mga gustong maranasan, makamit, pero nauunahan pa tayo ng unbelief. Nauunahan pa tayo ng mga baguhan lang sa pananampalataya. Huwag natin tignan ito na tayo ay pinagdadamutan ng Diyos, na tayo ay kawawa, na tayo po ay walang kabuluhan, walang kwenta, na tayo po ay pinagkakaitan ng Diyos ng blessing. Kundi, palagi nating maalala na ang Diyos napakabuti sa atin. Hindi lang niya tayo nilikha. Pinili, tinawag, binigyan ng buhay na may relasyon, personal saving relationship with Him. May assured salvation ng kaluluwa. At naging mabuti ang Diyos sa atin sa maraming panahon in the past. Kahit nung tayo makasalanan pa, naging mabuti na ang Diyos sa atin. Are you with me? How much more ngayon pa na ikaw ay nananampalataya, naglilingkod na, matagal na naglilingkod sa Diyos, talagang hindi bumibitaw sa pananampalataya sa Diyos, hindi mo iniiwan yung katabi mo, hindi ka umaalis ng simbahan, nagpapatawad ka, ikaw ay gumagawa ng mabuti, how much more ngayon? Kaya, ito ang ating pang-counter-attack kapag ka ang diablo nagbibigay sa ating isip, parang bumubulong sa atin, nagpapadama sa atin na tayo ay unworthy, na tayo ay walang kwenta, mahina, na tayo ay hindi niya pinagpapala. Are you with me? We must believe that God is good sa ating buhay, in the past, ngayon, and even in the future, magiging mabuti ang Diyos sa atin. Isipin mo lang, pag may mga taong pinagpapala sa paligid mo, hindi mo pa naranasan, hindi mo pa narating, hindi mo pa na-enjoy, hindi mo pa na-claim na mga prayer request mo sa Panginoon, isipin mo lang, may nakalaan ng Diyos sa akin na pagpapala in God's proper time. Are you with me? Ito isang magandang gawi, kaisipan, attitude ng mga tunay na may pananampalataya sa Diyos, may karanasan sa Diyos, na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at siya ay hindi nang iiwan, siya ay nag-a-abide, nagdudwell at nararanasan ng sa Kanya ay sumasampalataya. Lalo na lumalakad sa Kanyang mga daan at pamantayan. So, ang Diyos ay nagdudwell sa puso, buhay, katawan na ng mga tao. Unlike in the Old Testament times, sa templo, sa tabernacle, at masaya na sila na nakikitang nandun sa most holy place ang presensya ng Diyos. Pero, blessed ang mga New Testament believers, gaya po natin, dahil ang templo na ng Diyos ay ang ating katawan. Amen? Kasama natin ang Diyos. Sabi mo katabi mo, kasama mo ang Diyos. Amen? Ang Diyos ay suma sa atin by His Spirit. So, ito'y kapahayagan ng Diyos, mga kapatid, about Himself sa pamagitan ng pagpuspos ng Kanyang Espiritu sa Kanyang mga anak. Kaya, the result is that those people, such as you and me, na nampalataya sa Panginoon, may totoong encounter sa Panginoon, may true personal saving relationship and experience with God, ay may kakayanang magmahal. Hindi lang sa Diyos na kaibig-ibig,
kundi sa kapwa, kahit pa hindi kaibig-ibig, kahit kaaway. Ayan. May alam ka bang nakaaway nung katabi mo? Pero binabati pa rin niya. Amen? Nakikipag-fellowship pa rin siya. Ginagawan mo pa rin ng mabuti kahit na masakit ang ginawa sa iyo. Tanggap mo pa rin, hindi mo siya iniiwan, hindi mo tinatalikuran, hindi mo pinagkakaitan ng mga kaloob ni Lord sa iyo. Pwede mong i-extend sa Kanya as an expression of your love, not just to God, but sa Kanya o sa kanila din naman. Love for one another will reveal God's love to a lost world. At ang ginagamit na ng Panginoon para may ipadama niya ang Kanyang pag-ibig sa tao ay ang mga anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang gagamitin ni Lord. Tayo, ikaw, ako, ang mga katabi natin, ang mga mananampalataya, ang gagamitin ng Diyos para ma-reveal niya ang Kanyang pag-ibig sa tao, sa mga lost, sa mga needy, sa mga may pangangailangan, lalo na sa atin pong Panginoon. So, sa madalit salita, mga kapatid, in our passage, in our exposition, we could see in our passage that Jesus did not simply preach the love of God. Diba? Maraming tinuro, preaching, ipinangaral ng Panginoon Jesucristo about the love of the Father. Pero, hindi lang yun sa salita. Hindi lang yun theory. Hindi lang yun sa pamamagitan ng feelings, kundi yun ay kanyang pinatunayan sa pamamagitan ng kanyang pagbububo ng dugo, pag-aalay niya ng kanyang katawan, nagkapira-piraso sa krus ng Kalbaryo. At yun ay sakripisyo at duty, hindi dahil duty-bound siya, kundi dahil na-appreciate niya ang love of the Father, ang sumunod sa kalooban ng Diyos dahil minamahal siya ng Ama, siya ay bugtong na anak ng Ama, beloved Son of God. Same is true with you and me, na kung si Kristo, mga kapatid, nagawa niya mag-alay ng kanyang buhay sa krus, tayo rin naman ay ought to be sacrificing, self-sacrificing sa ating Panginoon, even so, sa ating paglilingkod sa Diyos, sa buhay ng ating kapwa, ng mga kapatid, ng gawain ng Panginoon, ng kalooban ng ating Panginoon. We should do the same. Ayan. Meron ba sa atin dito makapagsasabi na inalay ko na ang buhay ko sa Panginoon? Inalay ko na rin ang buhay ko sa church ng Panginoon. And it can be proved kung minamahal natin ang ating kapwa, ang ating kapatid. Kung siya ay hindi natin sinisiraan, iniinsulto, hindi natin siya pinagsisinungalingan, kung tinutulungan natin siya. Dito tayo nagiging kamukha ng ating Panginoon na nakapag-aalay ng sarili, hindi lang ng pag-ibig, kundi ng buhay. Kung nagawa nating talikuran ang maraming bagay, nagpapasaya sa atin, dati nating gustong-gusto, for the sake of expressing to God our love, tinalikuran natin yun, ginibap natin. Kung yan ay negosyo, trabaho, kung yan ay hobby, kung yan ay bisyo, kung yan ay kaabalahan, kung yan ay hobbies, at nagawa na nating i-give up just to show God that we love Him, not just we are fearful of Him, not because duty natin na siya ay paglingkuran o ibigin, kundi na-appreciate natin kasi ang kanyang pagmamahal sa atin. Kasi may mga nagmahal. Kasi kailangang mahalin lang talaga. Nasa kanyang isip nakatanim ang magmahal, tama, kalooban ng Diyos. Kaya nagmamahal. Pero yung pagmamahal natin sa Diyos ay importanteng kaya natin ginagawa
na hindi lang mahalin niya, kundi mahalin ang kapwa, ang tao, ang kapatid, ang simbahan, out of our appreciation sa ating Panginoon. Out of appreciation, marapat, saan? Sa pag-ibig ng Diyos, kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. That is why we are able to do the same, sacrifices and love sa Diyos at sa ating kapwa. So I-emphasize only one thing, mga kapatid, on this topic, na pinamagatan kong ano na po? Christian love. Okay? So, ano yung mga encouragement sa atin, mga kapatid? Ni John, God is love. Ano pa? Okay. Hindi ko na po nilagay to save time. Kasi 45 minutes na. Okay. So, I would like to emphasize on this only one thought, mga kapatid, na paulit-ulit nagsasum up sa atin pong exposition for today, that if we love God, our topic is Christian love, that if we love God, we will love one another. That's definite. That is expected from those people na may totoong pananampalataya sa Diyos, may karanasan sa Diyos, born of God. And if we love one another, makakaasa tayo ng pagpapala at paglago sa ating buhay mula sa ating Panginoon. Ang gusto po natin, mga kapatid, is that we are able to love God. Amen. Not just in obedience sa Kanyang kabutihan sa atin, pagliligtas sa atin, kundi most of all, maibig natin ang Diyos, pandi ng ating kapwa, dahil na-appreciate natin ang Panginoon, ang Kanyang ginawa, sakripisyo, ang Kanyang pagmamahal sa atin na unconditional. So, kung magawa natin, makaya na natin na mahalin ang ating kapwa, ito ay nagpapatunay na talagang anak tayo ng Diyos. Yan ang sabi nating passage. If we are able to love one another, ito ay nangangahulugan na ang Diyos ay sumasa atin at tayo sumasa Kanya at nakikilala natin Siya. Yan ang sabi po ng ating passage. Ito ay patunay kung magagawa nating magmahal, ito ay hindi lamang patunay na kilala talaga natin ang Diyos, may fellowship tayo sa Diyos, tunay tayo anak ng Diyos, na talagang may tinanggap tayong pag-ibig mula sa Diyos, at ang patunay niyan ay nakakapagmahal din tayo sa tulong ng Espiritu na sumaatin nung tayo manampalataya sa Diyos. At makakaasa tayo ng mga pagpapala na nagmumula sa Diyos. If not all, in many area ng ating buhay. Ang Diyos ang ating magiging kapunuan. Tayo lalago, tayo lalakas, titibay, tatatag, magiging mabunga ng mga anak ng Diyos. If we love God, and most of all, if we love one another. Can we say amen? Tayo po'y tumayot manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang mensahe sa amin that you are the God of love, na pinatunayan yung pag-ibig sa amin, hindi lamang sa salita, kundi sa inyong gawa. Na sa krus ng Kalbaryo, inalay niyo ang inyo pong sarili para bayaran ang aming mga kasalanan, linisin kami sa kasalanan. Salamat po dahil inagaw niyo kami sa kamay ng dyablo. Ginawa niyo kaming recipient, hindi lamang ng inyong espiritu, kundi ng langit, ng isang bagong buhay, buhay na walang hanggan sa piling po ninyo. Marami pong salamat, Panginoon, dahil na-remind nyo kami na kami ay dapat na maging maibigin, mapagmahal, hindi lamang sa iyo, kundi sa aming kapatid, sa aming kapwa. At ito ay patunay ng aming pong sonship at ng aming pong fellowship with you. That we truly experience you
that we truly know you, and that nobody could say we are not born of God, we are counterfeit Christians, that we are false brethren. Kung nakikita nila sa amin ang pag-ibig mo, dahil may kakayanan kami mag-manifest ng pag-ibig sa bawat isa sa aming kapwa. Panginoon, forgive us sa mga panahong hindi po kami nakapag-exercise ng pag-ibig. At the same time, we thank you for the enabling you had given us by your Spirit, dahil nagawa naming umibig. Nagawa naming patuloy na maging revelation ng inyong pag-ibig sa buhay ng iba. Hindi lamang sa pamamagitan ng inyong salita, Espiritu Santo, kundi sa pamamagitan ng pagsunod namin sa utos niyo pong ito. To love one another. To love others. Gaya ng aming pagmamahal sa sarili. Lord, we commit to you to obey these commands ninyo, Panginoon. And we know, makakaya namin, it is but natural na gawin namin, magawa namin, dahil sumasa amin kayo. Tutulungan nyo kami, bibigyan nyo kami ng opportunities, ng privileges, ng victories, na maging responsable sa inyo in appreciation sa inyo pong dakilang pag-ibig. Aming dakilang Diyos, salamat sa inyong dakila at dalisay na pag-ibig inalay sa amin. Tinanggap namin, naranasan namin, and we commit. I-express din po namin, Panginoon, so that people may know you, so that people around us may focus on you as we share them your love, as we love them unconditionally, as we continue to express our love galing sa inyo sa kanila, sa pamagitan po ng kabaitan, sa pamagitan po ng pagtulong sa abot ng aming makakaya. All alone for your glory. Thank you so much, Lord. We commit our lives to you. Bless us even more in the area of our Christian love. And all this we ask and pray in Jesus' name. Amen. 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 Umawit po tayo sa ating Panginoon dahil tunay nga dakila ang kanyang pagmamahal. Amen. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang mag-aibig? Meron ka bang nababati? Tungkalan di niya'y pinagkain, nanawag sa mundo, nagdusa, dumalas ng limong sakit. Buwiin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit mayroon ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang tulad ko, masuwayin sa nais mo. Di man pansin dakilang pagmamahal mo,
dugo